Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 536. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Lahat ng mata ay nakatuon kay Andrew Cheng, isang nilalang na tila naglalakad na, unos, ang bawat hakbang ay tila gumuguho ang mundo sa ilalim nito. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang baluting bakal na dumadagandong sa hangin. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang umalangaw-ngaw mula sa mga pinunong naruroon. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. Si Andrew, na sa mata ng marami ay isang alamat sa likod ng ulap, ay hayagang hinamon ng isa sa pinakakinatatakutang tao sa buong bansa, Earl Fang. Hindi lang basta miyembro ng Red Gate si Earl Fang. Siya ang kapatid ng kasalukuyang pinuno, isa sa mga haligi ng kanilang organisasyon. Ang pangalan niya ay binibigkas na may paggalang o takot. Sa mundong ginagalawan nila, ang pangalan ni Earl ay sapat ng dahilan para ang pinakamatitikas na lalaki ay magyuko ng ulo. At ngayon ay tinawag lang siya ni Andrew na para bang isa lang itong alilangkanin sa tabi-tabi. Ano ang sinabi mo? Single ni Earl Fang. Parang kidlat ang kanyang tinig na gumuhit sa ere. Ang buong bulwagan ay tila nilamon ng kanyang galit. Ngunit si Andrew ay hindi natinag. Hindi siya umurong. Hindi man lang kumurap. Sa halip ay tumindig siyang parang isang hari na bumaba sa kanyang trono upang magpataw ng hatol. Earl Fang, ipinapayo ko sa'yo, huwag kang makialam. Dahil kung gagawin mo, gigiban ko ang Red Gate. Parang sumabog ang isang bomba sa gitna ng bulwagan. Ang mga pinuno ay napatayo, ang iba'y napaatras. Isang paghamon. Hindi lang basta paghamon, isang bantang lubos na nakakayanig. Si Earl Fang ay tumawa. Ngunit hindi ito halakhak ng aliw. Isa itong madilim, malamig, at mapanlinlang na tawa, parang isang ahas na lumilikha ng ingay bago ito umatake. Mayabang na hanggal, ani Earl. Nagbanta ka sa akin. Tignan natin kung paano mo gigibane ang Red Gate. Mula sa likuran niya, higit sa isang dosenang disipulo ng Red Gate ang sumulpot, parang mga aninong galing sa dilim. Ang kanilang mga mata ay mabagsik, at bawat galaw nila ay may dalang pananakot. Isa-isa silang pamwesto sa labanan, handang sumagupa sa utos ng kanilang pinuno. Ngunit hindi nagpahuli ang panig ni Andrew. Ang kanyang mga armadong tauhan ay agad ding pamwesto. Nakaposisyon na ang mga baril, lahat ay nakatutok sa mga disipulo ng Red Gate. Ang tensyon ay makapal. Parang usok na kayang sumiklab sa pinakamaliit na pagkakamali. Akala mo ba matatakot ako sa ilang laruan mong bakal? Sarkastikong ngisi ni Earl. Ngunit bago pa muling sumiklab ang kaguluhan, isang boses ang pumutol sa tensyon. Sandali lang. Sigaw ni Robert Chong, ang kilalang mangangalakal, habang lumapit. Sir Fang? Sir Andrew? Hindi natin kailangan ang madugong tunggalian. Pwede naman itong pag-usapan, hindi ba? Ngunit hindi siya pinansin ni Earl. Sa halip, lumingon ito kay Robert Chong, na tahimik na nakamasid sa likod ni Andrew. Robert Chong. Hindi ko inaasahan na narito ka rin. Aninag sa tinig niya ang paghahaman. Si Robert ay huminga ng malalim, pinipiling maingat ang mga salitang bibatiwan. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lamang ito, Sir Fang. Dahil narito kayo, marahil ay maaari nating pag-usapan ang hindi ko kailangan ang daldal mo. Singit ni Earl. Muli siyang humakbang, determinado ng suungin si Andrew. Ngunit isang salita ang pumihil sa lahat. Robert Chong. Naisip mo na ba ulit? Malamig at matalim ang tanong ni Andrew, parang punyal na tumusok sa alaala ng lalaki. Biglang nanigas si Robert. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. 8 taon na ang nakalilipas, ngunit ang alaala ng gabing iyon, isang gabi ng dugo at apoy, ay bumalik sa kanyang ganita. Napansin ni Earl ang pag-aalinlangan ni Robert. Ano yan, Robert? Natatakot ka? Sa isang binata. Pang-aalipustang tanong nito, sinamahan pa ng mapanuyang ngiti. Tahimik si Robert Chong. Ngunit sa loob niya, may digmaang nagaganap. At sa wakas, yumuko siya kay Andrew Cheng. Sir Andrew, ano po ang nais ninyo? Napatigil ang lahat. Isang pamosong pinuno, lumuhad kay Andrew, isa lamang ang ibig sabihin nito, si Andrew ay hindi lang basta may kapangyarihan, siya ang tunay na hari ng larong ito. Si Earl Fang ay hindi makapaniwala. Ngayon lang siya muling nabigla. Akala niya ay siya ang nagdadala ng alas, hindi niya alam na ang kalaban niya ay may barahan ng tadhana. Tahimik na tumingin si Andrew sa kisame, para bang wala siyang pakialam sa paligid. Kung gugustuhin kong give-in ng Red Gate, sa tingin mo, gaano katagal iyon? Muling nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang sindek. Si Rizzi Cheng, na naruroon rin, ay napakapit sa upuan. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay seryoso, malamig, puno ng pag-aalala. Talaga bang balak ni Andrew Cheng kalabanan ang Red Gate? Si Earl Fang ay hindi na makatawa. Ang kanyang mukha ay tumigas, ang mga matay nanlisik. Nangahas kang bantaan ang Red Gate. Tingnan natin kung totoo ang tapang mo. Ngunit si Andrew ay bahagyang ngumiti, isang ngiting kay hirap basahin. Mali ang pagkakaintindi mo, Earl. Hindi ko pinag-uusapan ang Red Gate. Napakunot ang noo ng lahat. Ang tinutukoy ko ay ang Red Door. Kabanata 537. Ang boses ni Andrew Cheng ay umalangaw-ngaw sa bulwagan tulad ng kidlat na sumabog sa gitna ng katahimikan. Matigas, walang takot, at tila hindi alintana kung sino ang kausap. Ang kanyang pahayag ay hindi lang hamon, ito'y isang ultimatum. Hindi lang niya binanatan ang pamilyang Fang, kundi tinutukan din niya ang puso ng Red Gate, isang imperyong pandaigdig na kumakatawan sa yaman, kapangyarihan, at kontrol. Sa isang iglap, winasak niya ang ilusyon ng kanilang pagiging untouchable. Ang pagbanggit na buwagin ang Red Gate ay hindi lamang isang akto ng kay-abangan, ito'y halos kasalanan laban sa mga Diyos ng mundo ng kapangyarihan. Isa itong deklarasyon ng digmaan. Si Earl Fang, na unay nakangisi sa tapang ni Andrew, ay biglang napawi ang ngiti. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit, ngunit may bahid na ng pagdududa. Anong klaseng biro ito? Single niya. Ikaw. Isang hamak na walang pangalan, naglalakas loob na pagbantaan ako. Sa tingin mo ba'y masisindak mo ako sa mga tauhan mong armado? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagsalita si Robert Chong, ang kanyang tinig ay tila isang basag na kampana na yumanig sa lahat. Yumuko siya ng malalim, at may buong galang na sinabi. Sir Andrew, posible ang pagbagsak ng Red Gate. Pero ito'y isang malawakang operasyon. Kakailanganin natin ang buong lakas ng inyong pamilya. At mag-ingat kayo, sir, may mga puwersang hindi papayag na mangyari ito. Bawat salita ni Robert ay parang palasong tumama sa puso ng mga naruroon. Ang isang taong kasing taas ng ranggo ni Robert Chong ay yumuko. Nagpakumbaba. At higit sa lahat, naniniwala kay Andrew Cheng. Hindi na ito simpleng usapan ng kay-abangan. Isa itong pagsambulat ng katotohanan. Tumindig si Andrew at tumingin kay Robert Chong. Ang kanyang titig ay malamig, matalim, at punong-puno ng paniningil. Ang tinutukoy mo ba, si Helen Jing? O, separation. Pareho, ang sagot ni Robert, tuyo, walang emosyon, ngunit mabigat na parang sentensya. Nagliyab ang mukha ni Earl Fang sa galit. Mayabang kang ulol. Akala mo ba'y matatakot kami sa mga banta mo? Isa kang walang saysay na insekto sa mata, Red Gate. Ngunit ngumiti lamang si Andrew, isang ngiting may halong awa, galit, at matinding determinasyon. Hindi ko man balak gumalaw agad, pinilit ako ng kapalaluan ng pamilya nyo. Kaya tanungin mo na lang ang sarili mo, Earl Fang, kumusta na nga pala si Felix Fang? Sa isang iglap, tila nahulog ang langit sa balikat ni Earl. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang puso ay tila pinigan ng malamig na kamay ng takot. Felix Fang. Ang kanyang pamangkin. Isang malakas at respetadong opisyal, ngayon ay nakarete, bilang bali ang katawan. Sinubukang imbestigahan ng Red Gate, ngunit agad itong binara ni Yuhan Fang. Bakit? O dahil ang taong responsable ay hindi basta-basta. At ngayon, ang katotohanan ay humarap sa kanila, buhay at malupit, si Andrew Cheng ang salarin. At higit pa roon, siya ay kabilang sa 108 disease protectors. Ang pangalan pa lamang ay nagpapayuko na ng mga general. Sila ang aninong gumagalaw sa kadiliman, sinanay mismo ni General Manuel Chu. Mga tagapagtanggol na ang bawat kilos ay hindi matutumbasan ng anumang hukbo. Sila ang mga Diyos ng digmaan, mga alamat na totoo. Nagpalit ang ihip ng hangin sa bulwagan. Ang dating tensyon ay naging sindek. Tumahimik ang lahat, parang mga estatwa sa harap ng isang hari. Si Earl Fang, na kanina'y sigaw ng sigaw, ay ngayoy parang batang naiwan sa gitna ng bagyo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang galit ay nilamon ng takot. Zero. Lumapit si Andrew Cheng. Ang kanyang bawat hakbang ay parang hampas ng martilyo sa dibdib ng mga naruroon. Tumigil siya sa harap ni Earl at malamig na bumulong. Ngayon, Mr. Fang, sa tingin mo ba'y kulang pa rin ako ng kapangyarihan para gibain ang pamilya mo? Tahimik. Ang katahimikan ay hindi dahil sa respeto. Ito'y bunga ng pagkagimbal.
Walang makatingin ng diretso kay Andrew. Wala ring makapangahas na magsalita. Ang mga pinuno ng iba't ibang pamilya ay nanatiling nakaupo, nanonood, nanginginig, at tahimik na tinatanggap ang bagong kaayusan. Sa wakas, muling yumuko si Robert Chong, at sa tinig na puno ng paggalang ay nagsabi. Mula sa araw na ito, ang pamilyang Chong ay lubos na susuporta kay Sir Andrew. Isa-isa, ang iba pang leader ay yumuko rin, wala nang naglakas loob na tumutol. Sa iisang eksena, isang figure na dati tinutuligsa, ngayon ay naging sentro ng kapangyarihan. Si Andrew Cheng, ang lalaking hindi kilala sa umpisa, ay ngayon naging alamat sa kanilang harapan. Kabanata 538. Umugong sa buong bulwagan ang malalakas na sigaw ng Mr. Cheng. Isa-isa, sabay-sabay, at tila walang pag-aalinlangan, sina Arnold Huang, Yuki Zin, at Morando, kasama ang 12-dosenang iba pang pinuno, ay lumuhod, yumuko, at nanumpa ng katapatan. Hindi na ito simpleng pagsuporta. Isa itong pagtalikod sa nakaraan. Isa itong ganap na pagsuko sa bagong kapangyarihan. Ang tanawin ay parang isang tagpo sa pelikula, isang madilim na kudeta sa liwanag ng chandelier. Si Oliver Lee, na nakatayo sa tabi ni Andrew Cheng, ay hindi mapigilan ang pagngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at paggalang. Ito na. Ang Southern District, na dati watek-watek, pinaghaharian ng mga gutom sa kapangyarihan, ay ngayon nagkaisa sa ilalim ng isang lalaking dating inaakalang walang saysay. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang mga tagapanood, mga pamilya, may-ari ng negosyo, at mga politiko, ay napako sa kinatatayuan. Ang ilan ay namutla. Ang iba ay nanginginig. Sapagkat nasaksihan nila ang pagkakatatag ng isang bagong imperyo, at ang pagkakoronang ng isang bagong hari. Tahimik na pinaikot ni Andrew Cheng ang kanyang Desert Eagle sa daliri. Ang malamig niyang mga mata ay dumaan sa bawat mukha. Hanggang sa huminto ito sa isa, kay Earl Fang. Sir Fang? Malamig niyang wika, bakit sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito? Ang mga ugat sa sentido ni Earl Fang ay umumbok sa galit. Jim, bata. Single niya. Hindi ka karapat-dapat kahit hawakan ang sapatos ko. Kahit may espesyal kang pinanggalingan, hindi ka ililigtas ng langit sa ginawa mo. Tandaan mo to, hindi ka malilimutan ng Red Gate. Balang araw, durug-duguin kita sa sarili mong teritoryo. Galit na galit siyang tumalikod at sumugod palabas. Ang kanyang mga alagad, nakabuntot sa likod. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Snap! Isang putok. Isang gintong bala ang kumawala mula sa Desert Eagle. Tumagos ito sa likod ni Earl Fang. Lahat ay natigilan. Maging ang oras ay tila huminto. Kinasusuklaman ko ang mga pagbabanta, malamig na wika ni Andrew Cheng, habang inaayos ang kanyang kwelyo, tila ba wala lang siyang ginawa. Si Earl Fang, na parang hindi makapaniwala, ay napaluhod. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tila gusto pa niyang magsalita, pero ang dugo ay bumalong sa kanyang bibig. Bumagsak siya, isa ng patay na alamat. Siya, binaril niya si Earl Fang. Pipatay na si Earl Fang. Ang buong bulwagan ay nabalot ng sindek. Ang tensyon ay parang kuryenteng dumaloy sa bawat sulok. Ang ilang pinuno ay napaatras, ang iba'y muntik nang mawala ng malay. Si Rizzo Cheng, namumutla at nanginginig, ay tumitig sa katawan ng kanyang kasamahan. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya. Siya ang pangunahing haligi ng Red Gate. Alam mo bang sinimulan mo ang isang digmaan? Ang mga alagad ng Red Gate ay biglang naglabas ng armas, handa ng sumugod. Ngunit kalmado pa rin si Andrew Cheng. Relax, Ania. Iniwasan ko ang mahahalagang organo. May 6 na minuto pa siyang mabubuhay. Ang pinakamalapit na ospital ay 5 minuto mula rito. Kung mabilis kayo, baka may tsansa pa siyang mabuhay. Nagkatinginan ang mga alagad. Ang galit ay napalitan ng pagkataranta. Sa isang iglap, nagsitakbuhan sila papalabas, pasa ng dagwang si Earl Fang. Tahimik si Andrew. Ibinigay niya ang Desert Eagle kay Oliver Lee. Simula ngayon, sabi niya sa mga natitirang pinuno, ang Southern District ay nasa ilalim ko na. Sumuwi kayo, at harapin ang kapalarang ayaw niyong maranasan. Walang tumutol. Wala ni isa ang lumapit. Lahat sila, tahimik na yumuko. Hinirang ni Andrew si Oliver bilang kanyang kinatawan bago siya umalis, marahang lumalakad paalis sa Opera House, habang ang mga naiwan ay tila mga estatwa, nakapako, nanginginig, at nababalot ng takot. Ilang oras ang lumipas. Sa isang ospital, nagulat si Oliver Lee kay Andrew. Ligtas na ang lugar, Mr. Cheng. Handa na ang lahat. Tumango si Andrew.
May balita na ba tungkol sa mastermind sa likod ng Chamber of Commerce? Umiling si Oliver. Wala pa rin. Hindi pa rin nagpapakita. Si Eugene Mao ay wala ring alam, puro sulat lang ang gamit sa komunikasyon. Muling sumagi sa isipan ni Andrew ang selyong nakita niya sa isa sa mga liham. Union, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan si Arlan Pay. Sa kabilang linya, boses ng lalaking hinahampas ng hangin at alon sa gitna ng dagat. Master, Annie Arlan Pay, may natuklasan ako. Tungkol sa pag-atake kay Miss Ashley Cheng, may lead na ako. Pauwi na ako mula sa Changsan Island. Tumindig ang balahibo ni Andrew. Sigurado ka? Tanong niya, mababa ang boses ngunit may taglay na matalim na pag-asa. Kabanata 539. Isang bahagyang nanginginig at tila napipilit na tinig ni Arlan Pay ang umalangaw-ngaw sa telepono. Mr. Cheng. May impormasyon ako tungkol sa nangyaring pag-atake kay Ms. Ashley Cheng. Pero, may kailangan muna akong harapin. Nanlamig ang mukha ni Andrew, kumunat ang noo. Mga separatista ba? Oo. Isang grupo ng mga matitigas ang ulong tagasunod. Pero, hindi ito basta-basta. May kabigatan ito, sir. At bago pa siya makasagot, ibinaba ni Arlan ang tawag. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita, bago bumaantong hininga. Tahimik niyang minasdan ang batang natutulog sa tabi, na tila walang kamalay-malay sa bigat ng mundo sa paligid niya. Umuwi na tayo, mahinang utos niya kay Oliver Lee. Pero hindi pa natatapos ang sandali. Mr. Cheng, sambit ni Oliver, gustong makipagkita sa'yo ni Baron Lau. Sabihan mo siyang maghintay sa gazebo. Matalim ang boses ni Andrew, puno ng paghahanda. Sa gazebo, napapalibutan ng mga piling tauhan, tahimik na naghihintay si Baron Lau, tila may iniipit na damdamin. Mr. Cheng? Magalang niyang bati, yumuko ng bahagya. Ngunit hindi na nagpatumpik-tampik si Andrew. Isang kumpas lang ng kamay, parang itinataboy ang seremonyas. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Tahimik na nagtimpla ng tsaa si Baron Lau, saka ito iniabot. Mr. Cheng. Handa ka na bang bumalik sa Xiangjiang? Tumitig si Andrew sa tasa, bago dahan-daang sumagot. Tapos na ang dapat tapusin sa Chamber of Commerce. Pero sa Xiangjiang, may mas malalalim pa akong misyon. Nag-alinlangan si Baron Lau, parang may kinukubli, bago tuluyang nagsalita. Mr. Cheng, may kailangan akong aminin. Ngunit naunahan na siya ng sagot. Alam ko. Ayaw mong mapasailalim. Gusto mong likhain ang sarili mong landas, malaya, hindi nakatali sa utos ng iba. Napasinghap si Baron Lau. Nabasa siya. Nakita siya. At sa paningin ni Andrew Cheng, isa siyang ibong ayaw ikulong. At kahit sino pang sumubok, mapuputol lang ang pakpak. Bigla siyang lumuhod. Malalim ang kanyang yuko, marubdob. Mr. Cheng, salamat sa pagligtas ng buhay ko. Isang utang na hindi ko kayang tumbasan. Ngunit, may laban pa akong kailangang tapusin. Kapag natapos na ito, kung buhay pa ako, babalik ako sa'yo. Tumitig si Andrew sa langit, tila sinusukat ang lalim ng panahon. Gaano katagal? 1 taon. Diretso ang sagot ni Baron Lau. Sige. Maghihintay ako. Hinugot ni Andrew ang isang gintong token at inihagis ito. Sinapo ito ni Baron Lau. Matingkad ang kinang. Larawan ng 2 dragon sa magkabilang gilid, at nakaukit ang Ping, Andrew, at Ling, order. Ano ito? Tanong ni Baron Lau, may halong takot at pagkamangha. Golden Armored Order. Siyam lang ang umiiral. Iyan ang pang-4. Parang kidlat ang pumasok sa isipan ni Baron Lau ang kahulugan nito. Mr. Cheng. Ikaw ba'y nagtatayo ng sarili mong organisasyon? Siyam na tauhang susi sa iyong plano. Ngumiti si Andrew, hindi ng kasiyahan, kundi ng lalim. Malalaman mo rin. Sa tamang panahon. Dalhin mo sa akin iyan. Pagkatapos ng 1 taon. At ipakita mo sa akin kung sino ka na. Habang papalayo, hinigpitin ni Baron Lau ang hawak sa token, tila isang sagradong panata. Ramdam niya, ito'y hindi simpleng alaalang ginto. Isa itong tawag ng tadhana. Mula sa dikalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Oliver Lee ang lahat. May bahagyang inggit sa kanyang mga mata, ngunit higit sa lahat, paghanga. Gusto niya rin ng ganoong token. Ngunit alam niyang hindi pa siya karapat-dapat. Mr. Cheng, handa na ang lahat, aniya, sabay abot ng Amerikana. Tahimik na kinuha iyon ni Andrew. Bago pa siya tuluyang makalayo, huminto siya.
Saka siya humugot pa ng isa pang Golden Armored Order. Oliver. Alam mo na ang ibig sabihin nito, hindi ba? Tumitig si Oliver, nanginginig ang kamay nang tanggapin ang token. Ang buhay ko. Ang buong pagkatao ko. Ay para kay iyang master, Andrew Cheng. Tumango si Andrew, at sa kanyang mata, lumilitaw ang anyo ng 5 haligi sa kanyang bagong mundo. 5 sa 9. May kulang pa, pero darating din sila. At habang ang hangin ng Luofeng ay lumalakas, isang figure ang lumitaw sa di kalayuan, Morando. Mr. Andrew Cheng, babalik ka na ba sa Shangjiang? Tanong niya, may makahulugang ngiti. Agad na sumikdo ang pakiramdam ni Andrew. Ano iyon? Gusto kitang imbitahan. Kasama ang iyong pamilya. Isang pagtitipon sa Chuzhou, Seoul, isang matataas na antas na pulong. Mula sa kanyang dibdib, inilabas ni Morando ang isang ginintoang imbitasyon, makintab, marangya, at may kakaibang tatak. Lianmeng, Alliance. Kabanata 540. Pinagmasdan ni Andrew Cheng ang imbitasyon sa kanyang kamay, ang gintong selyo ng Alliance ay tila naglalagablab sa kanyang paningin. Kumunat ang kanyang noo, at dahan-daang tumingin kay Mr. Morando. Ano ba talaga ang alliance na ito? Sumeryoso ang mukha ni Morando, ang tinig ay mababa ngunit puno ng bigat. Isa itong makapangyarihan ngunit lihim na organisasyon. Isang koalisyon ng mga pamilyang may dugong asul at mga konsorsyum na may kontrol sa yaman ng buong bansa. Nagsasama-sama sila upang protektahan ang isa't isa at durugin ang sinumang haadlang sa kanilang landas. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Itinatag 30 taon na ang nakalilipas, 17 kinatawan, 6 na konsorsyum, at 4 na pangunahing pamilya ang bumubuo rito. May kakayahan silang magluklok o magpatalsik ng isang pinuno, magangat o magbagsak ng isang imperyo. Napakunot ang noo ni Andrew Cheng. At anong papel ng pamilyang Do dito? Isang mapanlin lang ng ngiti ang lumitaw sa lobby ni Morando. Kami ay hindi lang isa, kundi 3, isang kinatawan, isang konsorsyum, at isang pangunahing pamilya. Kaya kung tutuusin, isa kami sa mga haligi ng alyansa. Mas lalong lumalim ang mga mata ni Andrew. Mas makapangyarihan nga kayo kaysa sa inaakala ko. Lumapit si Morando, halos maglagos ang kanyang titig. Sir Andrew, gusto kitang makasama. Kung sasali ka, maaari kang maging ika-6 na direktor. Magkakaroon ka ng kontrol sa yaman at koneksyong kayang baguhin ang tadhana ng sinuman. Sa mata ng alyansa, ikaw at ako ay magiging magkapatid sa layunin. Ngunit ngumisi lamang si Andrew Cheng. Hindi ko kailangan ng lakas mula sa labas. Ngunit ang ideya ng pagkakaisa ng mga mahina laban sa mga malalakas, iyon ay kawili-wili. Sino ang tinutukoy mong malakas? Tumingin si Mr. Morando ng diretso, walang pag-aalinlangan. Ang pamilyang Cheng. Sa isla ng Changsan. Nagbago ang aura ni Andrew Cheng, ang malamig niyang galit ay lumabas sa isang kisap ng mata. Alam mo ang tunay kong pagkatao. Tumango si Morando. Alam namin ang kasaysayan ng Cheng. Hindi namin kinalimutan ang sangay sa isla ng Tiangsan. Lumapit pa siya. Sa tulong ng alyansa, kaya mong harapin at ibagsak ang mismong pamilyang Bomaigo sa iyo. Nanahimik si Andrew Cheng habang papalayo si Morando. Iniwan siya nitong puno ng tanong at babala. Hindi na isang lihim ang kanyang pagkatao, at ang alyansa, bagamat makapangyarihan, ay tila isang bitag na balot sa ginto. Balik tayo sa Shangjiang, mariing utos ni Andrew kay Oliver Lee. 5 araw ang lumipas. Sa ospital, tahimik na pinagmamasdan ni Andrew Cheng si Marian Yang, ang kanyang mga mata ay may halong pagod at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, tila bumalik sa normal ang takbo ng buhay, kahit pansamantala lamang. Andrew, kumusta na ang mama ko? Nahuli mo na ba ang driver ng aksidente? Tanong ni Marian, hawak ang kamay ni Andrew. Oo, nahuli na siya. Hindi na siya makakatakas. Bago pa man makapagsalita ulit si Marian, biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakaputing trench coat, nakasuot ng salaming pang-araw, ang pumasok. Si Bridget Yu. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba dapat nasa Kyoto? Tanong ni Andrew, kita ang iritasyon sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya pinansin ni Bridget. Sa halip, tumingin siya kay Marian. Andrew, lumabas ka muna. Kailangan naming mag-usap. Tumingin si Andrew kay Marian, ngunit sinenyasan siya nito. Ayos lang, Andrew. Labas ka muna. Pagkalabas ni Andrew, maingat na isinara ni Bridget ang pinto. Huminga siya ng malalim, at sa isang iglap ay nawala ang kanyang ngiti. Ilang buwan na ang ipinagbubuntis mo? Tanong niya, diretsahan.
Halos 4, sagot ni Marian, hinaplos ang tiyan. Nanigas ang mukha ni Bridget. Sa likod ng kanyang mga salamin, hindi maitago ang paghahalo ng inggit, sakit, at determinasyon. Marian. Alam mong mahal ko si Andrew. Sa bawat patak ng dugo ko, sa bawat paghinga ko, para sa kanya. At gagawin ko ang kahit ano. Kahit mamatay pa ako para sa kanya. Hindi natinag si Marian. Ang pagmamahal ay hindi lang sakripisyo. Kailangan din ito ng panahon, katapatan, at puso. Mahal niya na ako. Siya ang asawa ko, at ama ng batang ito. Tahimik na tumango si Bridget, ngunit ang mga mata nito ay tila bumagsak ang buong mundo. Hindi ko kayo sasaktan. Pero mananatili ako. At sa bawat araw, ipaparamdam ko sa kanya kung sino talaga ang mahal niya. Itinuro niya ang tiyan ni Marian. At bilang patunay ng aking intensyon, tatanggapin mo ako bilang ninang ng batang yan. Ibinaba niya ang pulang sobre sa bedside table. Down payment. Para sa tiwala. Lumabas siya na parang isang aninong iniwan ang bagyong damdamin sa loob ng silid. Pumasok si Andrew, litong-lito. Anong gusto niya? Napatingin si Marian sa sobra, saka tumingin sa kanya. Gusto niyang maging ninang ng anak natin. Hindi pa man sila nakaka-recover sa tensyon, biglang bumukas ang pinto. Halos mapaluhod si Nestor Young sa paghingal. Andrew. Ang iyong ina. Bilis. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.